Mapagpalang araw po sa lahat. Ako po si Merlita, nakatira sa baryo ng Kabikulan. Napakaganda rito sa aming lugar dahil napapaligiran ito ng mga sariwang puno ng niyog at saging. Masayang masaya ang pamumuhay ng mga tao rito dahil magkakapitbahay kami at nagkakaisa. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking kwento, lalo na ang mga kakaibang pangyayari na nagbago sa aking buhay. Simulan natin sa araw na nagkaroon ako ng masamang panaginip. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw na pagtatanim ng palay sa bukid, agad akong humiga upang makapagpahinga. Napakapayapa ng gabi na yon. Tila walang ingay maliban sa tunog ng mga kuliglig. Unti-unting tinangay ako ng antok hanggang sa makatulog na ako ng mahimbing. Biglang nagising ako dahil sa isang masamang panaginip. Nanaginip ako nang nahulog ako sa isang napakalalim na balon at hindi ako makaahon. Paulit-ulit kong sinubukang umakyat, ngunit pabalik-balik lang ako sa pagkahulog. Nagising ako na pawisan at nanginginig sa takot. Tumingin ako sa paligid at napansin kong madilim pa rin ang paligid. Bahagya pa lang na nag-uumaga. Ngunit kahit tapos na ang panaginip, hindi pa rin mawala sa isipan ko ang pakiramdam ng pagkatakot. May kakaibang pakiramdam din akong bumabalot sa aking katawan. Parang may mali, ngunit hindi ko maipaliwanag kung ano iyon. Sinubukan kong hindi isipin ang pakiramdam at muling magpahinga. Ngunit hindi pa rin nawala ang kaba sa aking dibdib. Maya-maya pa, tumayo na ako dahil hindi na ako makatulog muli. Dahan-dahan kong pinagmasdan ang aking mukha sa salamin at parang iba na ang aking itsura. Tila may mga ugat na kakaiba ang anyo ang lumitaw sa aking mga pisngi. Namula rin ang aking mga mata na tila badugo ang kulay. Habang tinititigan ko ang aking mukha sa salamin, lalo akong kinabahan. Ano kaya ang nangyayari sa akin? Bakit nagbabago ang aking mukha? Gaano katagal itong magtatalab sa akin? Maraming tanong ang pumapasok sa aking isipan, ngunit wala akong sagot. Sa kabila nito, naisip kong ituloy pa rin ang aking mga gawain para sa araw na iyon. Pagkatapos kong mag-almusal, pumunta ako sa bukid upang magtanim muli. Ngunit habang nagtatrabaho, ramdam ko ang init ng aking katawan. Parang may apoy sa loob ng aking balat na gustong kumawala. Napakabilis din ng tibok ng aking puso na tila lalabas ito sa aking dibdib. Sa gitna ng aking pagpapawis at panghihina, biglang nakita ko si Aling Perla, ang aking kapitbahay na papalapit. Agad kong pinunasan ng pawis sa aking noo at binati siya ng may ngiti. Ngunit sa kalooban ko, nais kong makaalis agad sa harap niya dahil ayaw kong makita niya ang mga pagbabago sa aking muka. Pagkatapos naming mag-usap ni Aling Perla, agad akong umuwi sa bahay. Pumasok ako sa aking silid at muling tiningnan ang aking muka sa salamin. Lalong lumala ang pagkapula ng aking mga mata. Pati ang init ng aking katawan ay hindi humuhupa. Napailing na lang ako habang tinititigan ng aking muka. Ano nga ba ang nangyayari sa akin? At bakit ngayon lang ito nangyari? Marahil ay may kaugnayan ito sa masamang panaginip ko kagabi. Ngunit paano ko malalaman ang dahilan at paano ko ito mapipigilan? Nakaramdam ako ng matinding pagkabahala, pero wala akong magawa kundi maghintay at subaybayan kung saan tutungo ang mga pagbabagong ito sa akin.
Pagkatapos ng ilang araw, unti-unting bumalik sa normal ang aking pakiramdam. Nawala na ang pamumula ng aking mga mata at ang mga misteryosong ugat sa aking muka. Sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Naisip kong marahil ay panandalian lamang ang mga kakaibang pagbabago sa akin at wala na ngayong dapat akong ikabahala. Subalit yun pala ang pagkakamali ko. Dahil isang umaga, nagising ako at muli kong naramdaman ang init ng aking katawan. Nang tingnan ko ang aking sarili sa salamin, bumalik ang pula sa aking mga mata at ang mga nakakapangilabot na ugat sa aking muka. Napabuntong hininga na lang ako. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit nagbabalik ang mga pagbabagong ito? Mayroon ba akong malubhang karamdaman? Lahat ng mga tanong na ito ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Wala akong magawa kundi ang magpakatatag at harapin ang anumang pagsubok na naghihintay sa akin. Habang nasa gitna ako ng aking pag-iisip, biglang may kumatok sa aking pintuan. Dali-dali kong isinara ang aking salamin at sinuot ang aking panloob bago lumabas ng kwarto upang tingnan kung sino ang bisita. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Aling Rosing, ang mayamang may-ari ng lupa sa tabi ng sa amin. Kilala ko siya bilang isang mapagmataas at makasariling tao. Napailing na lang ako sa iniisip kung bakit naparito ang isang tulad niya. Aling Rosing, ano pong dahilan ng inyong pagbisita? Bati ko sa kanya nang may pilit na ngiti. Merlita, kailangan nating mag-usap. Sagot niya habang pumapasok sa loob ng bahay nang walang paalam. Sumunod ako sa kanya papunta sa sala at umupo. Ano po ba ang nais ninyong pag-usapan natin? Doon niya binuksan ang kanyang bag at nilabas ang isang malaking sobre. Narito ang pera para sa iyo, Merlita. Gusto kong itigil mo na ang iyong pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Wala kang karapatang ipamigay ang iyong kayamanan. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita. Kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Ngunit nanatiling kalmado ang aking puso. Nauunawaan ko po ang inyong saloobin, Aling Rosing. Pero hindi ko po kayang ihinto ang pagtulong ko sa aking mga kapitbahay. Mahinahong sagot ko. Walang kwentang babae ka! Sigaw niya. Kapag hindi mo tinigilan ang iyong kahibangan, magkakaroon tayo ng problema. Pagkatapos ay mabilis siyang tumayo at lumakad patungo sa pintuan. Bago siya tuluyang umalis, nilingon niya ako at sinabing, "Babalikan kita, Merlita. Mag-ingat ka." Nang mawala na siya sa aking paningin, napabuntong hininga na lang ako. Alam kong totoo ang banta ni Aling Rosing. Ngunit hindi ko binigyan ng pansin ang kanyang mga salita. Patuloy ko lang gagawin ang aking tungkulin bilang isang mabuting kapitbahay. Kinagabihan, naglakad-lakad ako sa paligid ng aming baryo. Napansin kong nakasara ang bahay ni Aling Rosing. Doon ko naisipang alamin kung ano talaga ang problema ng babae at bakit galit na galit siya sa akin. Tahimik akong pumunta sa likod ng kanyang bahay at sumilip ako sa bintana. Napahanga ako nang makitang puno ng mamahaling gamit at alahas ang kanyang silid. Ngunit ang nakakuha ng aking pansin ay ang kakaibang bagay na ginagawa ni Aling Rosing. Nakita kong gumagawa siya ng isang ritual. Nasa harapan niya ang isang malaking kawali.
at nilalagyan niya ng iba't ibang bagay gaya ng mga dahon ng sambong, buhok ng tao at iba pa. Sa gitna ng kawali ay may maliit na manika na hugis ng katawan ng isang tao. Sa kaba at takot, napatili ako nang makita ang mukha ng manika. Kaya agad kong tinakpan ang aking bibig. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata na kamukha ko ang manikang iyon. Ginaya ni Aling Rosing ang aking muka gamit ang isang manika. Nang marinig ni Aling Rosing ang aking pagtili, dali-dali niyang dinampot ang manika at itinago. Mabilis din siyang lumabas ng kwarto patungo sa pintuan upang hanapin kung sino ang nakakita sa kanya. Nang makita niya ako, napayuko na lang ako at tumakbo palayo hanggang sa hindi ko na siya naririnig. Patuloy akong tumakbo hanggang sa nakarating ako sa bundok na malapit sa aming baryo. Doon lang ako huminto upang makahinga. Habang nakaupo ako at pinapanatili ang aking paghinga, naisip kong marahil ito na nga ang dahilan kung bakit bumabalik ang mga kakaibang pagbabago sa aking katawan. May kinalaman si Aling Rosa sa lahat ng ito. Ngunit ano ang maitutulong ko? Sino ang maniniwala sa akin kung wala akong ebidensya laban sa kanya? Sa pagod at lungkot, umuwi na lang ako sa aming bahay. Habang naglalakad pa uwi, tiningnan ko ang buwan na nagliliwanag sa itaas. Naisip kong sana ay gabayan niya ako sa mga darating pang pagsubok. Makalipas ang ilang araw, muli na namang bumalik ang pagbabago sa aking katawan. Mas malala ito kaysa dati. Ramdam ko ang matinding pamumula ng aking mga mata na para bang gusto nang umagos ang dugo. Pati na rin ang paglitaw ng maraming ugat sa aking balat na tila mga siling napakahaba. Ngunit ang pinakamalubha ay ang sobrang init ng aking buong katawan. Parang sinisilaban ako ng napakatinding apoy sa loob. Lahat ng sulok ng aking balat ay parang nagbabaga. Gustong-gusto kong maghubad at maligo sa tubig para maibsan ang nararamdaman kong hapdi. Sa takot at gulat, agad kong hinubad ang aking mga damit. Nang makita ko ang aking hubad na katawan, laking pagkabigla ko nang makita kong mayroon na akong mga pakpak sa aking likod. Mga pakpak na kasing haba ng aking bisig. Pinagmasdan ko ito ng mabuti at inikot-ikot upang masuri ang bawat galaw nito. Totoo nga, bahagi na ng aking katawan ng mga ito. Sa pagkagulat, bigla akong napatalon. At dahil sa aking mga bagong pakpak, mas mataas ang aking natalon kaysa sa inaasahan ko. Bumagsak ako sa sahig, ngunit hindi ako nasaktan. Tiningnan ko muli ang aking mga pakpak at doon ko naisipang subukang lumipad. Sigurado akong kaya kong lumipad ng napakataas gamit ang aking mga pakpak. Lumabas ako ng bahay at umakyat sa bubong. Doon ay maraming matataas na puno ng niyog na magiging sagabal sa aking paglipad. Kaya't lumundag ako palayo sa aming bahay, papunta sa madabong na damuhan. Nang makarating ako sa damuhan, muling kinabahan ako sa plano kong ito. Ngunit alam kong kailangan kong subukan. Kaya't dahan-dahang inunat ko ang aking mga pakpak at inihanda ang aking sarili. Ngayon na! Sigaw ko habang mariin kong ibinaba at ibinuka ang aking mga pakpak. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang matinding bugos ng hangin
sa ilalim ng aking mga pakpak habang umaakyat ako ng napakataas sa himpapawid. Napakaginhawa ng pakiramdam habang lumilipad ako. Tiningala ko ang malawak na kalangitan at napangiti ako sa sarili. Patuloy akong umakyat ng umakyat, nais kong abutin ng mga bituin. Ngunit kahit gaano ako kataas na mapunta, hindi ko maabot ang buwan. Kaya't napagdesisyonan kong lumapit dito sa paraang paglipad. Nang marating ko ang dulo ng aming nayon, muling iniunat ko ang aking mga pakpak at sinubukang lumipat ng mas mataas pa. Ngunit kahit gaano ako kasikap, hindi ko talaga magawang makalapit sa buwan. Palibhas ay lubhang malayo ito. Unti-unting napagod ang aking mga pakpak kakahabol dito, kaya't napilitan akong bumalik sa lupa. Nang makapagpahinga saglit, napatingin ako sa kabilang nayon at naroon ang maraming tao. May mga bata, matatanda at magkakaibigan. Silang nagkukwentuhan at nagdadamayan. Sa halip na masaya, naramdaman ko ang inggit sa kanilang saya. Bigla kong naisipang puntahan sila. Kaya muling bumukas ang aking mga pakpak at lumipad papunta roon. Tahimik akong lumapag sa bubong ng isang bahay at sumilip sa pamilyang kumakain ng hapunan. Pumunta ako sa may pintuan nila at bumalik sa maayos na anyong tao. At sinubukan kong makisali sa kanila, ngunit wala silang pakisakin na para bang hindi nila ako nakikita. Nanaig ang inggit at galit sa aking puso. Kaya't kinuha ko ang sanggol nilang natutulog at nilantakan ito ng buo. Sunod-sunod kong ginawa ito sa maraming bahay. Ang bawat laman ng tao na kinakain ko ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kasiyahan. Ngunit nang makita ako ng mga tao, nabuo ang galit nila sa akin. Sinisigawan nila ako at tinatawag na halimaw. Nais nilang patayin ako dahil sa aking ginawa. Sa takot, agad akong tumakas at lumipad pa uwi sa aming baryo. Nang makarating ako sa bahay, pumasok agad ako at nagkulong sa aking silid. Habang nakahiga, maraming bagay ang pumapasok sa isip ko. Paano ba nangyari ang lahat ng ito? Bakit nagbabago ang aking anyo? At bakit ko nagawa ang mga kahindik-hindik na bagay na yon? Tanging ang itsura ng maliwanag na buwan ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Sa aking kaluluwa, naisip ko sana'y gabayan niya ako sa mga susunod na araw na puno ng pagsubok. Matapos ang nangyari, hindi na muli akong lumabas ng aming bahay. Natatakot akong baka may makakita sa akin sa gabing iyon at malaman na ako ang halimaw na pumatay at kumain ng mga sanggol. Baka balikan nila ako at patayin din. Kaya't pinili ko na lang na magkulong na lamang sa loob ng aking tahanan. Ngunit isang gabi, wala akong magawa kundi ang lumabas muli. Ramdam ko ang matinding gutom na para bang may buhay na nilalang sa aking tiyan na gustong kumain ng laman. Kahit pigilan ko man, hindi ko magawang labanan ng gutom na ito. Kaya nagpasya akong humanap ng pagkain para rito. Tahimik akong lumabas ng bahay nang walang nakakakita. Madilim na ang paligid at malalim na ang gabi. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad hanggang sa makarating sa kabilang bayan. Doon ay maraming payapang natutulog na pamilya. Una, pumasok ako sa isang bahay na bukas ang bintana. Doon nakita ko ang isang bagong panganak na sanggol. Mahimbing na natutulog sa kanyang crib. Tiningnan ko siya ng matagal. Namumuo sa aking isip kung dapat ko bang gawin ito. Pero sa huli,
na naig ang aking gutom. Kinuha ko ang sanggol at dahan-dahang nilantakan ko ito. Napakasarap sa aking panlasa. Parang wala akong nakikitang mas masarap pa. Sunod-sunod kong ginawa ito sa marami pang bahay. Pumasok sa bintana at kinuha ang mga bagong panganak na sanggol. Ang bawat isa ay sinasadya kong nilalasahan ng mabuti. Nang makaramdam ako ng kabusugan, naisip kong humanap ng iba pang pagkain. Kaya't pumunta ako sa isang sari-sari store at pumasok sa bintana sa likod. Doon ako naghanap ng anumang makakain. Kinuha ko ang bigas, dilata, mga pagkain at lahat ng maaari kong makuha bago ako tuluyang umalis. Ngunit habang naglalakad pa uwi, narinig ko ang malakas na hiyawan ng mga tao mula sa bayan. Agad kong naisip na nalaman na nila ang nangyari. Nadinig ko rin ang tunog ng mga yapak na papalapit kung saan ako nagtatago. "Narito ang halimaw!" Sigaw ng isang lalaki. Sa takot, mabilis akong umalis at tumakbo palayo hanggang sa nakarating sa gubat malapit sa aming baryo. Doon ko lang napansin na puno ng dugo ang aking mga kamay at muka. Agad kong pinunasan ito gamit ang aking damit. Nang makahinga at makapag-isip, tsaka lang bumalot sa akin ang lungkot. Ano ba talaga ang nagaganap? Bakit ko nagagawa ang mga bagay na ito? Paano kung malaman ng mga tao sa aming baryo na ako pala ang salarin? Siguradong itatakwil nila ako at bibigyan ng karampatang parusa. Umuwi akong nahihiya sa aking ginawa. Habang naglalakad pa uwi, tinititigan ko ang buwan at nananalangin na sana'y patnubayan pa rin niya ako sa kabila ng aking mga kasalanan. Isang gabi, habang naghahanda ako para matulog, biglang may kumatok sa aming pintuan. Pagbukas ko, nakita ko ang 3 lalaking nakasuot ng itim na damit. "Magandang gabi po. Pwede po ba kaming makituloy sa inyo sandali?" Bati ng isa sa kanila. Dahil mukhang mababait sila, pumasok sila sa loob ng aming bahay. Umupo sila sa sala at inalok ko sila ng tubig. "Salamat po sa inyong pagtanggap sa amin," sabi pa ng isa pang lalaki. "Kailangan lang po sana naming magpahinga sandali bago magpatuloy sa paglalakbay." Ngumiti ako bilang sagot. Maya-maya, humingi ako ng paalam upang magpatuloy sa aking gawain sa silid. Ngunit pagpasok ko sa kwarto, biglang pumasok din ang mga lalaki. Gamit ang kanilang mga panyo, tinakpan nila ang aking muka. Nang magising ulit ako, nakagapos na ako sa kama at hubad na hubad. Isa-isa nilang hinalay ako habang ako'y umiiyak at humihingi ng tulong. Pinagtulungan nila akong bugbugin at saksakin gamit ang kanilang mga patalim. Matapos nilang abusuhin ang aking katawan, kinuha nila ang lahat ng mahahalaga kong gamit. Yumaman sila sa mga alahas at pera na nakuha nila bago tuluyang lumabas ng aming bahay. Iniwan nila akong nangangambang duguan at halos wala ng buhay sa kama. Ramdam ko ang matinding hapdi ng aking mga sugat at kirot ng aking katawan. Gusto ko nang sumigaw pero wala na akong lakas. Sa pagkahapo, naisip kong baka ito na ang aking huling sandali sa mundo. Marahil ay nararapat lang ang nangyari sa akin bilang kabayaran sa aking mga kasalanan. Ngunit sauli, nanaig ang takot ko sa kamatayan. Ayaw kong mamatay ng ganito. Kaya't sa huling lakas ng loob, kumalat ang init mula sa aking puso hanggang sa buong katawan.
Naramdaman ko ang liwanag na dumadaloy sa bawat ugat at selula ko, nagpapagaling sa aking mga sugat at nakabawi ng aking lakas. Ngayong alam ko na kung bakit ako binigyan ng mga kakaibang kapangyarihan. Ito ang magiging sandata ko upang mabuhay at makapaghiganti sa mga taong gumahasa at sinaktan ako. Magbabayad sila ng doble. Nang makabangon at tuluyang gumaling, isinuot ko ang aking damit at lumabas ng bahay. Inilabas ko ang matulis kong pangil at handa akong humabol sa mga taong nagpadurusa sa akin. Ako si Merlita, ang babaeng hindi dapat nila ginambala. Magpapakita ako ng tunay kong anyo sa kanila at doon lamang nilang malalaman ang kalaban na kanilang pinagsamantalahan at pinagnakawan. Habang naglalakad ako sa gabi upang hanapin ang mga taong nanggahasa sa akin, biglang may nakita akong anino ng isang lalaki sa malayo. Agad ko siyang hinabol hanggang sa makita ko siyang papalapit sa akin. "Sino ka?" tanong ko habang nakataas ang aking mga kuko. Handang atakehin siya kung kinakailangan. Ngunit nang lumapit siya, nakita ko na isa siyang binatilyong may mukhang mabait. "Merlita, ako si Celso. Narito lang ako upang tulungan ka." Ang mahinahong sabi niya. "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" tanong ko habang unti-unting bumababa ang aking mga kamay. "Matagal na kitang minamahal, Merlita." Deretsahang sagot niya. "At alam kong ikaw ang babaeng nakita kong nasaktan kanina. Gusto kitang tulungan." Sa halip na matakot, naramdaman ko ang mainit na pagmamahal mula sa binata. Kaya't sa halip na lumayo, nilapitan ko siya at niyakap. Doon ko ibinuhos ang hinagpis ng aking kaluluwa. Matapos kong umiyak sa bisig niya, marahan niya akong hinawakan at sinabing, "Halika, dalhin na kita sa amin upang magamot ka." Sumama ako kay Celso hanggang sa makarating kami sa kanilang tahanan. Doon niya ako inalagaan at binigyan ng gamot para sa aking mga sugat. Unti-unting bumalik ang lakas ng aking katawan. Ngunit habang nagpapagaling, lagi kong naiisip ang nangyari sa akin. Paano kung malaman ni Celso na isa akong halimaw? Paano kung makita niya ang aking tunay na anyo? Siguro ay iiwan niya lang din ako. Isang araw, nilapitan ko siya at sinabing, "Alam mo bang masama akong tao? May mga bagay akong ginawa na hindi mo matatanggap." Ngunit sa halip na magalit, ngumiti lang siya. "Merlita, mahal kita. Kahit ano ka pa, hindi kita iiwan." Niyakap niya ako ng mahigpit. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na pag-ibig mula sa isang lalaki. Napuno ng pag-asa ang aking puso. Alam kong gagaling ako dahil may nagmamahal sa akin ng tunay. Mula noon, naging malapit kami ni Celso. Minahal ko siya ng buong puso ko at kahit alam niyang isa akong aswang, tinanggap niya ako. Ipinakilala ko siya sa aking mga magulang at mga kapitbahay. Sa kabila ng aking totoong pagkatao, tanggap ako ng lahat. At doon ko natutunan na mahalaga ang pagmamahal at pangunawa, higit pa sa anumang hugis o anyo. Makalipas ang ilang taon, naging masaya ang aming pamumuhay ni Celso. Naging mag-asawa kami at nabuhay ng payapa sa aming baryo. Ngunit isang araw, biglang nagkasakit si Celso
at wala nang nagawa ang mga doktor para iligtas siya. Nang mawala siya, bumalik ang aking dating kaanyuan bilang isang aswang. Muling nanumbalik ang gutom sa laman at dugo ng tao. Kahit labag sa loob ko, napilitan akong lumabas ng aming tahanan tuwing madilim na upang hanapin ang aking makakain. Isang gabi, habang naglalakad ako sa gubat, biglang naputol ang aking hakbang nang makita ko si Noria, ang aking apo. Tama po, ang aking apo. Nagkaroon ako ng apo makalipas ang ilang taon. Napatigil din siya nang makita ako sa aking tunay na anyo. Nakakatakot at nangangain ng isang hayop. "Lola, ikaw ba yan?" Nanginginig niyang tanong. Gusto kong lambingin siya pero natatakot ako na baka saktan ko siya. Kaya tumakbo ako palayo sa kanya, papasok sa kakahuyan. Ngunit habang tumatakbo, naapakan ko ang isang matulis na kahoy na tumusok sa aking talampakan. Nahulog ako sa lupa at hindi makagalaw dahil sa hapdi ng sugat. Maya-maya'y dumating si Noria. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata pero pilit niyang nilapitan ako. "Lola, bakit ka po tumakbo? Gusto lang naman po kitang tulungan," ang sabi niya habang naiiyak. Kahit masakit ang aking naging sugat sa talampakan, sinubukan kong bumiti. "Noria, natatakot ako na makita mo ang tunay kong anyo at baka saktan kita." Umiiyak siyang yumakap sa akin. "Mahal kita, Lola, kahit ano ka pa." Sa gitna ng aming pagyayakapan, biglang may narinig kaming ingay mula sa mga kakahuyan. May mga taong nakaitim na sumulpot. Hawak ang mga kandila at kutsilyo. Agad kong pinatakbo paalis si Noria upang hindi siya madamay. Napakarami nila at malalakas. Isa-isa nilang sinubukang atakihin ako. Napipilitan akong lumaban kahit na nasasaktan ako. Ngunit dahil sa karamihan nila at sa aking sugat, unti-unti akong nanghina. Nang madapa ako sa lupa, akala ko'y magwawakas na ang lahat. Ngunit biglang bumalik si Noria kasama ang aming mga kapitbahay. Pinagsasaksak at sinunod nila ang mga masasamang loob. Kahit takot sila sa akin, tinulungan pa rin nila kami ni Noria. Doon ko na-realize na mahal nila ako bilang isang kaibigan at kapitbahay, kahit anuman ang itsura ko. Napuno ng pasasalamat ang aking puso dahil sa wakas, nakahanap ako ng tunay na pagmamahal. Hanggang ngayon ay tinataglay ko pa rin ang katangian ko bilang isang aswang. Pero dahil sa pagmamahal ng aking apo at ng aking mga kapitbahay, natutunan kong makontrol ang sarili na mauhaw sa laman at dugo ng tao. Bagkus ay tanging mga karne at dugo ng mga hayop ang aking kinakain. Patuloy akong namumuhay sa mundong ito kasama ang aking mga mahal sa buhay at mga taong nagmamahal sa akin sa kabila ng tunay kong katauhan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Ako po si Merlita, ang inyong kaistorya. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dario. 60 taong gulang na ngayon at naninirahan sa isang maliit na baryo sa Marinduque. Ang buhay namin ay payak lamang. Umaasa lang sa aking pagkukopra at sa pagtitinda ng aking asawa sa palengke. Mayroon kaming 3 anak
na pawang may sariling pamilya na ngayon. Nakatira kami sa isang baryong tahimik at payapa. Lahat ng tao ay magkakakilala at magkakaibigan. Ngunit nabago ang lahat nang dumating ang isang dayong tindero sa aming baryo. Nung simula ay normal pa ang lahat. Isang umaga, habang abala ako sa aking mga gawain, biglang may dumaan na kariton na hinihila ng isang lalaking hindi ko kilala. Tila bagong salta lamang siya sa aming lugar. Puno ng iba't ibang paninda ang kanyang kariton. Mga laruan, manok, ibon at kung ano-ano pang bagay na kaaya-aya sa mga mata ng mga kabataan. Maya-maya pa ay narinig ko na ang mga sigaw at tawanan ng mga bata. Sila pala ay nakapaligid sa kariton ng bagong dating na tindero. "Bili na kayo mga bata, mura lang ang mga laruan dito. May mga manok at ibon din kayong pwedeng bilhin." Ang paulit-ulit na sigaw nito. Nang tumingin ako, nakita kong puno ng dagdag kita ang lalaki habang binibili ng mga bata ang kanyang mga paninda. Mukhang masaya sila sa bagong dating na tindero. Ngunit sa kabila nito, may kakaiba sa pakiramdam ko tungkol sa lalaking yon. Araw-araw nag-iikot siya sa buong baryo upang magtinda. Tuwing umaga ay dumadating siya na puno ng paninda. Kapag hapon naman ay umaalis na siya na lagpas 6:00. Sa simula ay walang nakapansin, ngunit napagtanto ko na ang daang tinatahak niya pala ay papunta sa gubat sa labas ng aming baryo. Napakahirap daanan ng kanyang kariton doon, ngunit doon pa rin siya dumadaan. Isang hapon, dahil nabader ako sa kanyang gawi, ay minabuti kong sundan siya. Tinabihan ko ang daan papunta sa gubat at hinihintay na dumaan siya. Maya-maya ay narinig ko na ang kaluskos ng gulong ng kanyang kariton. Tinignan ko ito ng mabuti habang papalapit sa akin. Nakasilip ako sa mga paninda niya at napansin kong wala na roon ang ilang manok at ibon na nakita ko kanina. Nang makapasok na siya sa gubat at malayo na sa poblasyon, bigla siyang tumigil sa paghila ng kariton. Tinignan niya muna ang paligid upang siguraduhing walang makakakita sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang itim na supot mula sa ilalim ng kariton. Nang buksan niya ito, napahiyaw ako sa gulat sa nakita ko. Dahil isang biik na buhay ang inilabas niya mula roon. Wala sa sariling kinuha niya yon at sinimulang lamunin ito ng buhay na siyang dahilan ng ikinagulat ko. Habang pinapanood ko siya ay napapapikit ako sa takot. Maya-maya'y tapos na siyang kumain at muling sinilid sa supot na may natirang bahagi ng hayop sa ilalim ng kariton. Magmula nun, lagi ko nang inaabangan ang pagdaan niya sa gubat tuwing hapon. At halos araw-araw, nakikita kong may dala siyang bagong nakaw na alagang hayop na kanyang kinakain doon sa madilim na sulok ng kagubatan. Simula nang makita kong kinakain ng dayong tindero ang mga nakaw na alagang hayop sa gubat, hindi na ako mapakali. Gusto kong ibunyag ang kanyang masamang gawain, ngunit natatakot akong gantihan niya ang pamilya ko. Isang umaga, habang naghahain siya ng paninda sa kanyang kariton, bigla ko itong napagmasdan ng mabuti. Doon ko napansin na iba na ang anyo ng kanyang mga mata. Makailang ulit akong tumingin at laging nakatingin din siya sa akin. Parang may kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag.
Pagdating ng hapon, muli kong sinundan ang kanyang pag-uwi. Gaya ng inaasahan, pumunta siya sa gubat, bitbit ang isang itim na supot mula sa ilalim ng kanyang kariton. Ngunit bago niya ito buksan, bigla siyang lumingon sa paligid. Tila may kutob siyang may sumusunod sa kanya. Napilitan akong magtago sa mga damo upang hindi niya ako makita. Matagal bago siya nagpatuloy sa pagkain. Nang makontento siya, muling bumalik sa baryo ngunit naiwan ang supot na may lamang natirang bahagi ng alagang hayop. Kinabukasan, habang nag-iikot siyang muli sa baryo, napansin kong wala nang bumibili sa kanya ng mga paninda. Pati mga bata na dating nakapaligid sa kanya ay umiiwas na. Maya't maya siyang napapatingin sa paligid na parang hinahanap ako. Kinagabihan, sa halip na pumunta sa gubat, tumuloy siya sa isang madilim na sulok ng aming baryo. Doon ko ulit siya sinundan at nakitang inaabangan niya ang mga batang nagtatakbuhan pa uwi. Nang mapadaan ang aking pamangkin na si Abet, bigla siyang hinawakan nito at sinubukang kaladkarin sa sulok. Agad kong nilapitan si Abet at pinaalis sa panganib bago pa man makita ng tindero ang presensya ko. Nagalit naman ang dayong tindero nang makaalis ang mga bata. Maya-maya pa ay bumalik na siya sa kanyang kariton at umalis. Ngunit bago siya tuluyang makaalis ng baryo, huminto siya sandali sa tapat ng bahay namin. Tumingin siya ng matagal sa aming bahay na tila minamarkahan. Nang makitang walang tao sa labas, umalis na rin siya. Mula noon, hindi na ako mapakali. Lagi ko pa rin inaabangan ang pagdating niya kinabukasan. Hindi ko alam kung ano ang kanyang balak o kung paano niya ako guguluhin kapag nalaman niyang ako ang sumusunod sa kanya. Natatakot man, desidido akong ibunyag ang katotohanan. Kailangan ko lang humanap ng paraan upang wag akong mapahamak. Sigurado akong marami na ang nabiktima ng halimaw na yon. Hindi ko hahayaang magdusa pa ang sinuman sa kamay niya. Ako ang tanging nakakaalam ng kanyang tunay na anyo. At ako ang may tungkulin na patigilin siya bago pa man lumala ang kanyang masamang gawain. Isang umaga, pangkaraniwan ng pag-ikot ng tindero sa aming baryo. Nagtitinda ito ng mga paninda gaya ng dati. Ngunit may kakaiba. Sa tuwing dumadaan ito sa harap ng bahay namin, tumitigil ito sandali at napapatingin. Ramdam na ramdam ko ang tensyon sa tuwing nakikita ko siya. Pagdating ng hapon, gaya ng inaasahan ko, pumunta ito sa gubat. Ngunit hindi na niya dinala ang dating dalang supot kundi isang malaking sako na. Kinabahan ako dahil alam ko kung ano ang ibig sabihin nito. Tinabihan kong muli ang daan at hinintay na makapasok siya sa gubat. Nang sapat na ang distansya, tsaka ako sumunod ng pagkalakas-lakas upang hindi niya ako marinig. Nang makarating ako sa paborito niyang taguan, naroroon na siya. Ngunit wala sa sarili ang reaksyon ko nang makita kong bukod sa isang patay na alagang baboy, may dalawa pang mga batang nakahiga sa tabi na wala ng buhay. Sa sobrang galit at panghihinayang, malapit na akong sumigaw, ngunit naalala kong nandoon lang ang halimaw. Kaya't napilitan akong manahimik habang pinapanood siyang walang habas na nilalapa ang mga bata. Maya't maya pa'y tapos na siyang kumain. Dali-dali siyang umalis bitbit ang walang laman na sako.
at iniwan ng mga labi ng kanyang mga biktima. Nang makaalis siya, tsaka lamang ako lumapit upang masilip ang nangyari. Pamilyar ang mga mukha ng mga bata. Sila pala ang magkapatid na paulit-ulit kong nakikita na naglalaro sa tabi ng aming bahay, sina Chavez at Adel. Napaluha ako sa nangyari sa kanila, kung bakit ngayon lang sila nabiktima ng halimaw na yon. Kinagabihan, dumalo ang buong baryo sa isang pulong. Pinag-uusapan doon ang biglaang pagkawala ng ilang mga bata. Nabanggit din ang pangalan ng dating mga magnanakaw. Nakakakulong lang ilang buwan ang nakalipas. Ngunit alam kong hindi siya ang salarin. Gusto kong magsalita at isiwalat na hindi magnanakaw, kundi isang masamang nilalang ang kumakain sa mga nawawalang bata. Ngunit natatakot akong hindi ako paniwalaan at mapanganib na makilala ng halimaw. Kaya't napilitan akong manahimik na lamang habang pinag-iisipan kung paano ko ibubunyag ng ligtas. Makalipas ng ilang araw, tila bumalik na sa dati ang buhay sa aming baryo. Nagpatuloy ang pang-araw-araw na pag-ikot ng tendero na walang kibo o reklamo mula sa sinuman. Ngunit sa kabila nito, ramdam na ramdam ko pa rin ang tensyon sa tuwing dumadaan siya sa harap ng aming bahay. Lagi niyang binabaling sa akin ang tingin na para bang may gusto siyang sabihin. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa harap ng bahay, bigla akong nasipa ng malakas na ikinatumba ko sa sahig. Walang ibang tao sa paligid maliban sa akin. Inisip ko, baka naman nagkamali lang ako ng pakiramdam. Ngunit simula noon, lagi ko nang nararamdaman na may tumutusok sa aking lalamunan tuwing kumakain. Minsan, napapasigaw pa ako sa sakit kahit isang subo pa lamang ng pagkain ang nalulunok ko. Hindi lamang iyon. Isang umaga, narinig kong umiiyak ang aking apo habang nagdudumilat. Agad kong tinanong kung bakit. Sabi niya, lagi niya raw nakikita ang isang matangkad na maitim na lalaki sa puno ng mangga malapit sa aming bahay. Laking gulat ko nang marinig yon. Dahil dito, naputol na ang antok ko sa gabi. Lagi akong nakakarinig ng mga kakaibang tunog sa paligid. Huni ng hanging parang boses. Katok na walang kumakatok. At madalas na tahol ng mga aso. Alam kong ang lahat ng ito ay dahil sa tindero. Kahit hindi ko ito nakikita, sigurado akong ginugulo niya kami sa pamamagitan ng kanyang mahika upang hindi ako makapagreklamo. Pero desidido akong kalabanin siya kahit gaano pa siya kamayabang na nilalang. Isang gabi, habang nag-iinuman kami ng mga kaibigan ko, pumasok ako sandali upang humanap ng yelo. Bigla akong nabigla nang may malakas na humampas sa aking likod na ikinatumba ko sa sahig. Nang lumingon ako, wala namang ibang tao maliban sa akin. Ngunit ramdam ko pa rin ang pananakit ng hampas na yon. Maya-maya pa ay bumalik ang sakit ng aking lalamunan na para bang may matalim na bagay na paulit-ulit na tumutusok sa loob nito. Sa puntong iyon, sigurado ko na ang lahat ng kakaibang pangyayaring iyon ay gawa lamang ng masamang nilalang. Kailangan kong humanap ng paraan upang labanan siya nang makaharap at maitaboy ang anumang masamang ginagawa niya sa amin. Dahil sa paulit-ulit na kakaibang mga pangyayari, napagdesisyonan kong humingi ng tulong sa aking mga kapatid. Sinabi ko sa kanila ang lahat ng nararanasan ko simula nang dumating ang tendero sa aming baryo. Naniwala naman sila agad sa akin. Kaagad din nilang naisip
na humingi ng tulong sa isang albularyo na kaibigan ng aking kapatid na si Samuel. Ayon sa kanya, marunong daw itong magbasa ng mga kakaibang pangyayari at makipag-usap sa mga multo. Isang umaga, dumating ang albularyo sa aming tahanan. Pagpasok pa lamang nito, naramdaman na agad niyang may masamang elementong nakabantay sa paligid ng aming bahay. Inutusan niya kaming lahat na umupo sa sala habang sinisimulan niyang gawin ang kanyang ritual. Nagdasal ito gamit ang mga kakaibang salita na hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay lumapit ito sa akin at hinawakan ang aking noo ng matagal. May dalawang nilalang na galit sa iyo. Wika nito. Sila ang may gawa ng lahat ng kakaibang pangyayari sa paligid nyo. Kailangan nilang pumasok sa iyo upang maiwaksi ang kanilang galit. Naniwala naman agad ako dito. Ngunit paano nila nagawa iyon? Gayong wala naman akong alam na nasaktan ko. Kaya tiniling ko sa albularyo na ipaalam sa akin kung sino ang mga nilalang na ito at bakit nila ako ginugulo. Pumayag naman ito, ngunit kailangan daw may isa sa amin na pahintulutan siyang gamitin ang katawan upang maipakilala ang mga nilalang. Napagdesisyonan ng aking bunsong kapatid na si Samuel na siya na ang gagamitin pansamantala. Nang simulang gawin ng albularyo ang kanyang mahika, bigla ngang nagsalita si Samuel ng boses ng isang babae. Napaigtad ako sa gulat nang malaman kong boses pala iyon ng aking manugang na si Alma. Sa pamamagitan ng katawan ni Samuel, nakipag-usap sa amin ang kaluluwa ng aking manugang na si Alma. Umiiyak ito habang humihingi ng tawad sa lahat ng ipinagbintang sa amin ng kanyang ina. Ayon kay Alma, pumasok sila sa akin upang paghigantihan ang pangbubugbog ko sa kanya noon dahil sa galit. Nadaan daw sila sa matinding emosyon ng panahong iyon kaya napilitan silang manirahan sa aming bahay. Subalit ngayon ay nagsisisi na raw sila sa lahat ng ipinagbintang nila sa akin. Sana raw ay patawarin ko na sila dahil naipit lamang sila sa gitna ng aming alitan noon bilang magbiyenan. Sa kabila ng nagawa nila, pinatawad ko pa rin sila dahil alam kong may pagkukulang din ako bilang ama at biyenan. Sinabi ko sa kanya na hindi na importante ang nakaraan. Ang mahalaga ay nagkakaunawaan na kami at magkakapatawaran bago pa man tuluyang masira ang aming pamilya. Ngunit bigla ring nagbago ang tono ng pananalita ni Samuel. Boses na ito ngayon ng kanyang ina na galit sa akin. Pinupuntirya nito ang leeg ko gamit ang kamay ni Samuel habang minumura ako ng walang humpay. Ayon dito, hindi raw niya kayang patawarin ang ginawa ko kay Alma noon at bilang kabayaran, kamatayan daw ang nararapat kong makamit. Gusto niya akong kitilan ng buhay sa pamamagitan ng katawan ng aking bunsong kapatid. Nang marinig ko yun, agad kong inawat si Samuel. Sinabihan ko ang kaluluwa ng aking biyenan na tama na at tapusin na ang galit. Ngunit patuloy pa rin ito sa pananakot hanggang sa napipilitan ng albularyo na palayain ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng isang mahikang dasal. Nang makalaya ang kaluluwa, bumalik na sa dati si Samuel. Hinihingal ito at halatang pagod sa nangyari. Ngunit nagpasalamat ito sa akin dahil kahit na anong gawin ng ina ni Alma ay hindi niya ito napahamak. Matapos ang nangyari, nag-usap-usap kami ng aking pamilya kasama ang albularyo. Ayon sa kanya, kailangan na raw talagang paalisin si Alma sa aming tahanan dahil delikado sa amin ang presensya niya. Sa kabila ng lungkot, pumayag naman kami. Alam namin na ito ang tama, lalo na't nalaman na namin ang buong katotohanan. Kahit mahirap,
kailangan naming i-prioritize ang kaligtasan ng nakararami. Kinabukasan, upang maipaalam ang aming desisyon. Nang dumating siya, agad siyang niyakap at hinalikan ng kanyang asawa at mga anak. Ramdam ang lungkot nilang lahat sa naging desisyon namin. Kailangan nilang umalis kaagad kinagabihan pa lamang. Kaya naman nagmadali silang mag-impake ng mga gamit. At habang abala sila, nakiusap ako kay Alma na patawarin kami sa aming desisyon. Ang sabi ko, mahal ko pa rin siya bilang manugang. Ngunit kailangan munang manatili sa malayo ang kanyang pamilya para sa kaligtasan ng lahat. Naiintindihan naman daw niya ang desisyon namin. Humingi rin siya ng tawad sa lahat ng ipinagbintang sa amin ng kanyang ina at sa pagpasok nito sa akin nang walang pahintulot. Ang mahalaga raw ay nagkakaintindihan na kami at wala na sa panganib ang pamilya namin upang masira. Nalaman ko rin ang dahilan ng kamatayan ng kanyang ina, ng dayong tenderong lalaki sa aming baryo. At ang lalaking yon ay hindi na muling bumalik sa aming baryo upang magtinda at nawalan na rin kami ng balita tungkol sa kanya. Masakit man, kinailangan nilang umalis kinagabihan pa lamang. Nagpaalam sila ng may pangako na iingatan namin ng isa't isa kahit malayo man sila. Pinangakuan ko silang aalagaan ko ang kanilang mga anak habang sila ay nasa malayo. Nagyakapan kaming lahat bago sila umalis. Ramdam ang lungkot ng aming paghihiwalay. Ngunit alam namin, ito ang tama para sa kinabukasan ng aming pamilya. Kahit masakit ngayon, umaasa kami na darating din ang panahon na muli kaming magkakasama ng buo at masaya. Matapos ang mahirap na desisyon, unti-unti na ring bumalik sa dati ang buhay namin. Wala nang mga kakaibang pangyayari sa paligid ng aming tahanan. Payapa na muli ang aming pamumuhay. Ngunit sa kabila nito, ramdam pa rin namin ang lungkot dahil sa temporaryong paghihiwalay ng aming pamilya. Madalas ay naaalala ko sina Alma at kanyang mga anak. Namimiss ko ang tuwa nilang dumalaw sa amin at ang saya naming magkukwentuhan habang kumakain. Ngunit alam kong kailangan nilang manatili sa malayo habang naghihil ang mga sugat ng nakaraan. Iniisip ko na lamang sila palagi sa aking mga panalangin at umaasang balang araw ay muli na naman kaming magkikita. Sa kasalukuyan, nakikipag-usap pa rin kami sa pamilya ni Alma sa pamamagitan ng sulat. Kinukwento nila ang kalagayan ng kanilang pamilya at sabi naman ay masaya na sila at nakakapag-adjust sa bagong lugar. Palagi ko silang binabati at sinasabihan ng pagmamahal. Bilang pamilya, patuloy pa rin kaming umaasa at nagdarasal na sa tamang panahon may babalik muli namin ang dating samahan na may pag-uunawaan at pagmamahalan. Alam kong darating din ang araw na muling magkikita-kita kami ng buong buo at masaya. Sa ngayon, ipinagpapasalamat ko na lamang ang kapayapaan at katahimikan na muli naming nakamtan. Patuloy akong magiging mapagmatsyag sa aming paligid upang hindi na maulit ang nakaraan. Mananatiling bukas ang aking puso para sa lahat ng aking mahal sa buhay. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong pagbabasa ng aking kwento. Umaasa po ako na hindi ito maging sanhi ng takot o galit. Bagkus ay maging daan upang mas mapalawak pa ang pag-unawa nating lahat sa isa't isa. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Ako po si Dario, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po
at ingat po lagi.